Alam mo ba kung ba't naghahalo ang coolant at langis? Bakit? Tara, buksan natin. Yung araw nga ay may dinala na naman sa atin ditong motor. Problema nga nung may kanya ay naghalo nga yung langis saka yung coolant nito. Ang sabi niya kapapagawa niya lang daw nito nung nakaraang araw kaya lang nag-overheat. Ang binuksan na kagad namin yung makina nito para masilip namin kung ano talaga yung problema niyan. Binubuksan nga namin yan ay wala nang ang coolant dun sa may head. Dun na lang sa may radiator ang natira. Alam mo naman habang binuksan namin yung head niya ay nagkaroon nga siya ng konting kaba. Nga naghalo na nga yung langis niyan at saka yung coolant. Tignan mo naman yung head cover niyan. Kalas nga namin ng head nito ay nakita mo naman sobrang kapal ng carbon niyan. Saka nangingitim na parang sunog talaga to. Kaya gagawan natin ng paraan to para maayos. Mo nangingitim yan. Tinuturo-turo ko pa yan para maangas. Nga pala yung tambay dito. Yung naka 63+6 na Aerox yan. Sobrang yabang yan. Mabilis daw yung motor niya. Lord nandito rin. Matumal daw yung delivery ngayon kaya nakatambay muna yan. Bukas nga niya na sinilip na kagad namin yung manifold niyan saka yung head kasi parang medyo madumi nga yan. Tingin nga namin ng intake niya na sobrang dumi, puro carbon nga yan saka yung mga tumagas na langis dun sa may valve seal niya. An pa nga dito si Along, ang timpayaman daw siya saka kakauwi niya lang daw galing trabaho. Marin yung naging isang dahilan niya yung oil seal ng water pump niya ay talagang nabutas yun, natanggal yung spring sa katagalan na rin. Sobrang dumi pa nito, hindi pa nalilinis. Kaya pinalitan ko na rin yung oil seal nito saka yung dalawang bearing. Dalawang bearing nga pala yung nakakabit dyan para hindi masyadong umalog. Ito yung isa. Bali dalawa nga yan, dalawa puro original nga yung nilalagay natin dito para magtagal ulit dahil naka 75,000 odo na nga to. Tug nga ay nakitambay na rin dito dahil nga maulan sa labas at wala siyang mahabol ng mga tricycle. Nag-aabang yan ng mga motor at tricycle para habulin niya. Yung NMAX, kinakabit na nga namin yung tambutso nito para mapaandar na rin namin. Unti-unti na lang din namin para makuha na ng may kanya mamaya. Kinakabit na nga namin yung tambutso nito para mapaandar na namin kagad at ma-check namin kung mayroon pa talagang singaw to o kaya wala na. Nga rin namin masyadong pinakita yung ginawa namin dun sa may makina para hindi nyo gayahin. Kasi baka sabihin nyo mali yun kahit tama naman pero wala nang singaw yan. Okay na yan, papaanda rin na lang namin. Tulong na nga rin ako dito kay Jelimer para mabilis naming matapos to at makuha na kagad na may kanya mamaya. Yung tangke na lang naman na yung kinakabit namin dito at papaanda rin na namin yan. Pagkabit nga ng tangke niya na ito na sasaksak na natin yung diagnostic tool dahil nga merong check engine to. Titignan natin kung ano yung check engine niya para ma-delete na muna natin at makita natin kung ano talaga yon. Dahil baka dun lang sa may overheat niya kaya nagkaganon. Tapos yung ISC din kasi nito naka-manual ISC siya kaya siguro nag-error. Ang gagawin natin i-delete na muna natin bago natin paandarin. Saglit nga lang na pagpindot-pindot dyan para makita natin yung mga error niya na ito na nga malapit na natin i-start yan. Go-on natin yan na in-start na kagad natin. Pagka-testing natin ay ayos naman kaya pwede na natin tanggalin tong diagnostic tool na to para mabuo na natin to. Katapos nga ay naglagay na nga rin tayo ng coolant dyan. Hindi muna natin nilagay kanina at pina-under lang naman natin ng 5 segundo yon. Ngayon na natin lalagyan ng coolant para tuloy-tuloy na hanggang uminit na yung makina niya. Ito na nga itsura niya ngayon, wala na nga singaw yan, sobrang linis pa ng black, parang bago yan. Pati tensioner niya pinalitan na rin namin. Katapos nga niyan ay binuo na namin. Ito na nga, malapit na nga siyang mabuo. Pinaandar na namin yan. Pinapainit muna namin yung makina para umikot yung coolant. Tapos pagkatapos niya, nice na. Format